In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pangalawang Samuel, chapter 7, sa ikalawang pagbasa mula sa Roma, chapter 4, at sa dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Berhen. Ang mabuting balita ngayon, sa dakilang kapistahan ni San Jose, pati na rin ang panalangin ngayong panahon ng Kwaresma, ay nagpapaalala sa atin ng pagiging masunurin ni San Jose sa kalooban ng Diyos sa kabila ng kanyang mga pangamba at pag-aalinlangan. Pinili niyang sundin ang mensahe ng anghel at tinanggap si Maria bilang kanyang asawa. Sa kanyang katahimikan at kababaang loob, ipinakita niya ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Si San Jose ay isang huwaran ng pagiging matapat at masipag na tagapagtaguyod ng pamilya. Sa ating panahon ngayon, hinahamon tayong tularan ang kanyang halimbawa sa pagiging tapat sa ating pananampalataya. Lalo na sa harap ng pagsubok. Gaya niya, tayo rin ay tinatawagan ng Diyos upang manalig, magtiwala at kumilos ng may pagmamahal at pananampalataya. Ngayong Kwaresma, ito ay isang paanyaya upang suriin ang ating puso. Paano tayo tumutugon sa tawag ng Diyos? Gaya ni San Jose, tayo ba ay sumusunod ng buo ang loob? Mga halimbawa sa pagbabago ngayong panahon ng Kwaresma. Una, mas malalim na panalangin.
Maraming simbahan ang nagsasagawa ng mas madalas na pagdarasal ng Via Crucis, daan ng krus, pasyon at pagsisimba araw-araw bilang paghahanda sa Pasko ng pagkabuhay. Pangalawa, pag-aayuno at pagsasakripisyo. Marami ang nag-aayuno, hindi lang sa pagkain, kundi sa mga bisyo. Tulad ng labis na paggamit ng social media, panunood ng TV, at iba pang aliw. Pangatlo, pagtulong sa kapwa, paglilimos at kawang-gawa. Maraming parokya ang namimigay ng pagkain sa mahihirap, bumibisita sa mga may sakit, at nagbibigay ng suporta sa mga nangangailangan. Pang-apat, pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Dumarami ang lumalapit sa kumpisal upang humingi ng kapatawaran at magsimulang muli sa kanilang buhay espiritual. Paano natin mabibigyan tugon ang tawag ng simbahan? Una, sa pamamagitan ng personal na pagbabago. Huwag lang tayong makinig sa salita ng Diyos, kundi isabuhay natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pagtuturo ng tamang pananampalataya, gamitin natin ang pagkakataong ito upang palalimin ang ating pag-unawa sa ating pananampalataya at ipasa ito sa ating pamilya at kapwa. Sa pagkikilahok sa mga gawain ng simbahan, maging aktibo tayo sa mga programa ng ating parokya, tulad ng mga outreach program, recollection, at iba pa. Manalangin tayo para sa mabilis na pagpagaling ng Santo Papa, Obispo at lahat ng may sakit. Makapangyarihan at mahabaging Diyos, aming Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming Santo Papa Francisco, ang aming mahal na Obispo, Jose Bantolo, si Padre Vicente Gomez, at lahat ng may sakit sa buong mundo. Hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay at pagalingin sila mula sa kanilang karamdaman. Palakasin mo ang kanilang katawan, isipan at espiritu at ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya ng kagalingan at kapanatagan ng loob. Gabayan mo rin ang mga doktor, nurse, at lahat ng nag-aalaga sa kanila upang maging instrumento sila ng iyong kagalingan. Sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose, na iyong hinirang na takabag-alaga ng iyong anak, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng kalusugan at kapanatagan. Ito ay aming dalangin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, mapagsawalang hanggan. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, Mateo, Katekismo ng Simbahang Katoliko tungkol sa papel ni San Jose bilang patron ng simbahan, mga dokumento ng simbahan, Redemptoris Custos ni San Juan Pablo II tungkol sa papel ni San Jose, liturgical calendar ng simbahan, pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Jose, maging inspirasyon natin ang pananampalataya at pagsunod ni San Jose upang lalo tayong mapalapit sa Diyos sa panahon ng Kwaresma. San Jose, ipanalangin mo kami. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan
ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!